Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Si Ervin Ryan de Jose, 5 taon na sa Riyadh, Saudi Arabia at nag-expired ang kanyang ikama or yung kanyang visa. Ayaw magbigay ng employer ng exit visa. 5 buwan na siyang hindi sinasahuran ng employer. Sarado ng agency sa Pinas na Babylon International Services Incorporated. Eto, pakinggan. Sana po matulungan niyo po ako makauwi. Kasi 5 years na ako dito na hindi nakauwi, hindi kahit isang beses hindi nakabakasyon. Yung sahod namin po ay nadidili na po. 5 months na rin delay yung sahod namin, tapos yung ikama ko 1 buwan ng expire. Okay, diretso natin kausapin si Ervin Ryan de Jose. Magandang hapon sa iyo, Ryan. Ervin? Magandang hapon din po, sir. Okay, kumusta ka na ngayon dyan? Alam ko, ang kalagayan mo ba, matagal na nag-expire yung iyong visa? Yung visa ko po, sir, yung simula pa nung pagtrabaho ko dito, okay, yung March 2012. So, nag-expire na yun. Okay, diretsuhin kita dito. Tapos yung... Ervin? Tapos yung ikama ko dito, sir, itong April nag-expire na rin, sir. Alright. Na rin ninyo. Alright. Ervin, diretsuhin mo kami rito, ano? Ikaw ba'y pumunta riyan sa Polo at parang in-advisean ka ata ng Polo na magreklamo diretso mismo sa Ministry ng Labor diyan sa inyo, ano? Yun bang ang pinayo sa inyo? Opo, sir. Opo, sir. Alright. Ikaw ba'y nag-file na dyan sa Ministry of Labor? Kasi yan ang una para nang sa ganun, mabigyan ka ng exit visa ng iyong employer. Hindi ako nag-file, sir, kasi tatakot rin ako mag-ano, sir, kasi ako lang mag-isa Okay. Well, kasi yung mga kasamahan ko dito, umuwi na lang na wala rin na kasi naka-avail sila ng amnesty, sir. Okay. Pero sa iyo, nag-expire ang visa mo, tapos hindi ka binigyan ng exit visa ng employer mo. Dapat ang employer mo, siya magbibigay ng exit visa para nang sa ganun makalabas ka. Pero ikaw ba'y tumulong ba sa iyong Polo? Ilang bisis na rin namin tinawagan yung employer namin doon, sir. Hindi naman sumasagot. Tapos sinulatan din, in-emailan din ng namin dito. Wala rin yung response, sir. Okay, Tula Erwin, Lex, kausapin natin. Nandito ngayon sa atin kasama namin Ervin dito, si Josefina Torres, siyang Deputy Administrator ng OWA. Mr. Josefina Torres, ano magagawa natin dito kay Ervin sa kanyang sitwasyon? Alam nyo, tama sa akin yung payo ng ating Polo na mag-file siya ng complaint sa Ministry of Labor. Okay. Ngunit dapat naman natulungan siya pag-file. Hindi siguro dapat na pabayaan siya mag-isa na mag-file. Kasi lumalabas dito, kung gusto niya umuwi, hindi siya makakauwi talaga dahil expired yung kanyang ikama. Kailangan meron siyang live na active na ikama. Okay. Kailangan yan para siya magbigyan ng exit visa. So, ipapile natin yung complaint para ma-force natin yung employer na mag-issue ng ikama at yung mga karampatan niyang mga benepisyo, mga sweldo ay makuha rin niya. Kasi hindi na rin niya makukuha dito dahil wala na siyang agency dito. Dahil wala na. Close na yung kanyang agency. Sir, quickly lang, bago tanong si Erwin. So, anong magagawa ho ng inyong tanggapan? Lalo na ngayon na parang medyo natatakot din siya. Baka, alam mo naman, parang alam mo, kung minsan mga OFW natin, may pagdududa rin kung minsan sa Polo, yung bubutubad katotohanan, siguro sa mga sad experiences. Ano mabilisan agarang action magagawa ng AWA? Ako, bilang Deputy Administrator, gagawin ko agad, tumawag doon sa Polo. Payuhan ko sila, utusan ko sila na tulungan itong si Ervin. Kasi
bakit naman ganun lang ang kanilang ginawang advice sa kanya. So makakatulong ho kayo, sir. Tatawagan natin itong araw or bukas na bukas para makontak niyo sa Polo doon sa lugar nila. At tumulong talaga. Hindi bababa bukas, tatawagan ko yung ating Riyadh Polo. Pero minsan, Tolben, makasingit lang ako. Dapat malaman din natin kay Ervin kung interesado siya. Kasi kung may aantayin siya mga bayad, na iba, Tolben eh. Yung pagpapabili sa pag-uwi. Yeah. Kung aantayin mo 5 buwan na sahod mo, o i-donate mo na lang sa mga hinayupak doon, Arabo. Ervin, ano ba balak mo? Hintayin mo yung sahod mo o gusto mo na talagang uwi? Kasi there's a difference yung araw. Kahit hindi ko na, sir, makuha yung mga benepisyo ko, sahod ko, sir, kung gusto ko na lang talaga, sir, makauwi, sir. Alright, nakita mo. So, ASAP, sir, Sir Josefino. So, ayun, merong yung nasabi na niya, yung amnesty. Alright. Oo. Yung itatanong, mabuti na tanong ninyo, yun. Kasi doon sa amnesty program, yun na nga ang mangyayari. Na ipoporgo niya yung mga kanyang hinihintay at pauwi na siya. Ang sumasagot naman ng pag-uwi, tayo, gobyerno natin, ang DFA at saka yung DOL. Ano magagawa ng ating pamahalaan para makuha, sir, yung sinasabing kahit na paano, on our part dito sa Pilipinas, kasi although nagsarado ng agency nyo rito, may magagawa ho ba kahit na paano may makuha naman yung ating kababayan? Titingnan natin kung meron pa yung status ng kanilang escrow. Alam niyo, pag ikaw ay mag-re-recruit, mayroon kang ipupundar na pondo na i-deposito mo sa POA. Yun ang gagamitin sa mga claims nila kahit wala na yung agency nila. Alright, thank you, Mr. Josefino Torres. Ervin, nandiyan ka pa? Opo, sir. Alright, narinig mo naman ang gagawin ng ating OWA rito na mabilisan, tatawagan ng Polo, tapos titingnan kung kasi parang lumalabas, desperado ka na. Desperado ka na makauwi, kaya gagawa ng hakbang, titingnan na lang kung sakaling makauwi ka rito, baka may natitirang impounded amount or yung escrow, itong agency na nagsara. Okay? Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Relax ka lang dyan, ha? Okay? Salamat din. Okay.